nagpunta dito, galing din sa kanila, nagdaan dito. Pagdating dito, sa may sambong ito, nakatindig. Tinitingnan ako dyan, nag-aayos ka ng panggatong. Pinagmamasdan ka lang? Oo, nakatindig lang dyan. Maitim na babae, walang buhok. Tapos, ano yung nasa katawan niya? Yun nga parang nagkikintog ang katawan. Mayroon mang mga nakakatakot na kwento si tatay ay meron din namang nakakatouch na kwento. Siyang kami tumira talagang ganun. Ganun talaga yung pag-uugali niya. Sipag na babae yan. Natouch naman ako sa mga sinabi ni Tatay Elidoro patungkol kay Nanay Isin. Ganyan si Isin. Napansin niyo rin ba na wala si Nanay Isin sa ating vlog? Nasaan kaya siya ngayong araw? Magandang araw po sa lahat ng mga manonood ng Team Marcos. Thank you so much sa patuloy niyong panonood, sa pagsuporta, sa walang sawang hindi pag-skip ng ads, sa pag-comment, pag-like po ninyo, pati sa mga supporters ni Kuya Paul. Thank you po na hanggang ngayon ay pinapanood po ang ating mga videos. Maraming salamat. Pati na rin po ang mga manonood natin sa Facebook. Thank you so much po sa inyo pag-share ng mga video natin. Ngayong araw po, andirito kami sa lugar ni Nanay Isin para po kamustahin natin sila. Kasi may 2 days na po yata nang hindi kami dito nakabisita. At matapos nga yung last episode natin sa kanila na yun, nalaman natin na may anak pala siya, ay kakamustahin din natin kung may tumawag ba sa kanila, may nagpaabot ba sa kanila ng mensahe. Kasi may mga tao din naman sa labasan dito na baka mamaya kabarangay nila may nagpaabot na pala ng mensahe sa kanila galing sa kanilang anak. So para malaman po natin, mamonitor natin at malaman natin kung ano po yung pwede natin gawin dito kila Nanay Isin. Ngayon may mga dala kaming gamit. Ito, may dala kaming mga konting gamit dito para po ito yung mga napansin kasi namin na wala sa kanila. Wala silang lamesa, wala silang upuan, wala silang labahan man lang ng damit, wala silang mga timba, wala silang lagayan ng tubig. So may dala kami dito para kahit pa paano makadagdag sa gamit nila. At tingnan pa natin kung ano pa po yung pwedeng may tulong ng Team Marcos at pati na rin ang ating mga sponsors. Tara po, pasok tayo sa loob. Sa totoo lang, kung minsan ay hindi na namin alam kung ano ba ang dapat na ibigay sa aming mga beneficiary, ngunit dahil sa mga komento ninyo, napakalaking tulong nito sa amin. Tara, pasok tayo dito. At kami lang dalawa ngayon ni Rans TV kasi nga si Commander po ay masama ang pakiramdam, di na muna namin isinama sa ngayon. Nandiyan na, sasalubungin na naman tayo ng mga aso. Saan nandito? Baba muna natin dyan yung mga gamit kasi hindi nila ito alam na may dala tayong munting surprise lang naman para sa kanila. Dito nga lang yung mga aso. Medyo maraming aso dito si Nanay Isin na alaga. Para kasi sa safety din nila ito. Para kapag gabi, kahit pa paano, alam nila kung may parating na tao, ganyan. Sana nandito siya. Nandito. Tao po! Tay! May aso dito. Okay lang. Ito. Dapat matandaan ng aso yung amoy natin para hindi sila naninibago kapag dumarating tayo dito. Dito si tatay. Tay, magandang araw po. Lumiit ang tungkod mo. Lumiit yata ang tungkod mo. Kamusta tay? Kamusta ka? Tatay Elidoro, kamusta? Ay, ganito ang buhay. Okay naman. Oo. Kamusta? Saan si Nanay Isin pala ngayon? Sabi ni Isin, pag naglaan kayo, makikita kayo. Nandun ka, Joker. Nasa labasan? Oo, nasa karsada. Nasa labasan pala si Nanay Isin. Paano kaya ito? Paano natin makausap ngayon si Nanay Isin? May napansin ako, tatay. Ba't may yero kayo? Saan ito galing? Sino yan? Nakita ko dito na napakagaling nila magpahalaga sa munting biyaya na natatanggap nila. Nagbili kayo ng yero? Oo. Ilang yero ito? Ketlo, 500 na isa. Wow, ayos yan po yung nagustuhan ko dito kay Nanay Isin. Yung alam din nila kung saan gagamitin yung pera. Mga kababayan, habang inaantay natin si Nanay Isin, sinusundo ni Rans. May kinikwento kasi sa akin si Tatay Elidoro na dito daw, talagang since gubat na gubat nga talaga naman ito. May mga
Alam niyo, may mga bad elements daw siya nakikita. Hindi naman natin masabi kung bad elements nga ba. Ano ba yung nakikita mo tayo, Elidoro? Yung kinikwento mo sa akin, ano yun? Nagpunta dito galing din sa kanila, nagdaan dito. Pagdating dito sa may sambong ito, nakatindig. Tinitingnan ako dyan, nag-aayos ka ng panggatong. Pinagmamasdan ka lang. Oo, nakatindig lang dyan. Maitim na babae, walang buhok. Tapos, ano yung nasa katawan niya? Yun nga parang nagkikinto ang katawan. Kala mo yung parang ginto. May ganun. Hindi mo ako nakipag-usap at medyo nag-aalangan lugar ko. Hindi naman yun katulad natin. Saan niyo tatay banda nakita? Saan? Saan na yan? Dito mismo? Wala pa sa mga dyan. Diyan siya nakatayo. Grabe ano. Buti hindi naman kayo hindi naman kayo Hindi, pinakailaman. mabait sila. Hindi natin masabing bad elements ano. Okay. So, ayun, hindi naman natin pwedeng sabihin kay tatay na sabihin na hindi totoo kasi sila po yung nakatira dito, hindi naman tayo, sila yung makakaranas, sila maka-experience. Sabi ko na nga lang kay Tatay Elidoro, mas manalig na lang sa Diyos dahil walang magagawa ang kapangyarihan ng kasamaan sa kapangyarihan ng Diyos, di ba? Kaya yun na lang, kasi sabi ni Commander sa akin, once na pinansin mo yung mga ganyan, once na nagpapekto ko sa ganyan, mas lalo ko nilang kumbaga mas lalo sila sa'yo magpapapansin, parang ganun. So doon lang tayo sa taas para yung mga ganyang bagay ay hindi na nila tayo takutin pa o ano man. Okay, kasi tuguba talaga tong bahay niyo, Tatay Elidoro, no? Ay, kung hindi pa ito nagnisan si Izzy na nagparakuhan dito. Yung hindi pa kung makakilos. Siya nagparatabas dito pagkatuloy sinigaan. Si Nanay Isin? Oo, siya pa rin nag-alis ng mga tuod-tuod dyan, mga kung ano ng mga nasigaan. Grabe, sipag din po ni Nanay Isin, ano? Isipin niyo pong alawak-lawak nito, nililinisan niya pala yan. Laking hirap yan. Naglaki sa hirap yan. Sila may lupa dito, linuko ng kamag-anak nila. Tayo, huwag ka na magbanggit at baka may magalit na naman, ha? Huwag ka po magparakwento ng ganyan kasi umiiwas po tayo na magalit ang kamag-anak ni Nanay Isin sa kanya, ha? Patay na yun. Hayaan nyo na po. Pag may mga ganyan problema tungkol sa kamag-anak, hayaan na po natin yun, ano? Kumbaga, past is past, kung ano man yung mga nangyari noon, magpatawaran na lang. At hayaan na natin kasi mas mapapanatag ang pag-iisip natin kapag wala tayong samaan na. Bahay daw na ito ay sisigaan ng mga anak ng noon, nung araw. Sisigaan daw ito. Hayaan nyo na po tayo. At least naman hanggang ngayon nandito naman yung bahay ninyo. Hindi naman nasunog, di ba? Kaya hayaan nyo na po yan. Balak nila susunugin. At least hanggang ngayon, balak lang nasabi man, dito pa rin naman yung tahanan ninyo, wala naman nangyari, di ba? Okay. Pagpasalamat pa rin natin at kung nasabi man yun, at least sinabi lang siguro. Kumbaga, ang galit kasing tao ay may masasakit na masasabi. Ganun ang galit na tao. So, baka nasabi lang kasi galit. So, ngayon, nandito pa din naman yung tahanan. Okay. Tatay Elidoro, nga po pala. Saan kayo nagluluto ni Nanay Isin dito? Diyan. Saan? Yan may pugon. May pugon naman kayo. Ayan. Nasaan po ang pugon ninyo? Patingin daw. Ayan o. Saan? Ayan. May pugon naman pala dito. Hindi ko to nakita ang balde nung nakaraan. Akala ko walang balde dito. Tapos may sila yung mga pamparikit. Ayan. Ang dami Ang bahay nila, grabe. Ano po yun, Tay? Ang dami namin gamit. Nasa Kalagwas pa. Kalagwas Island? Sino po ba ang taga Kalagwas Island? Ay, wala naman. Ako taga-Kamarsur ako sa Isin taga rito. Bakit po nasa Kalagwas ang gamit ninyo? Kasi napatira kayo doon? Napatira kami. Inakit kami ng aking kapatid na doon kami tumira. Medyo may konti silang kabuhayan. Pinapatira. At saka pag tagabigyan daw kami ng tira, palibhasa kapatid ko, kahit hindi ko kursunada, nagsangayon ako.
doon kami nagkausap sa Paracali. Binigyan niya ako agad ng 1,000 araw na yun. Yung araw na yun, nagpunta ko rito, kinuha ko si Isin, dinala ko sa Paracali. Pagkamaga, at may kapatid ako may tindahan din sa Paracali, sa Bagong Bayan. Doon kami tulog isang araw o isang gabi. Pagdating doon sa Kalagwas, nagkaluko-luko. Binibintangan ng kapatid ko, si Isin na magnanakaw. Pero ang naggagawa ng mali, yung anak din nila. Okay. So, ito mga kababayan, di natin maiwasan. Si Tatay Elidoro ay napakarami niyang hinanaing, di ko masabi kung ano ba. Inaano niya sa mga kamag-anakan nila. So, para sa akin lang kasi mga kababayan, medyo dala na kasi ako talaga sa mga issues sa family. Kumbaga para sa akin, ano na lang, kung ano na lang yung buhay nila, yun na lang yung gusto kong alamin. Hindi na buhay ng iba o ano man yung nagawa sa kanila na hindi maganda ng ibang tao. Kasi wala na po ako doon magagawa, nangyari na po yun ay. Okay. So, napatira kayo doon sa Calagwas Island, kaya may mga gamit kayo. Naiwan. Katapos, kinuha na naman ako ng, anak ko, dinala kami sa Laguna. Naiwan yung mga gamit namin, nandun sa Kalawat, hindi namin nadala dito. Pagdating namin sa Laguna, sa Bagong Bayan na barangay daw yun, pag alis na naman namin, may naiwan na naman kami doon gamit. May banig, may Saan kayo pinaka nagtagal, Tata Elidoro, na tahanan? Dito talaga? Dito. Bakit, anong rason? Bakit kayo nagtagal dito? Ay, doon bago pa kami, medyo nagustuhan kong ugali nila. Nang magtagal ay kinakalaban ako na hindi ko man sila pinagpakalman. Kasi ayaw sila sa akin. Okay. Tamad raw ako. May sakit ako. Ikaw mo na, isipin mo, kung may sakit ka, makatrabaho ka. Tama naman. Basta kinto nila, tamad ako. Okay. Siguro tayo hindi lang nila naunawaan kung ano yung sitwasyon mo. Kasi wala sila yung nasa kalagayan nyo. Hindi sila yung nasa kalagayan nyo. Okay. So, stop ko na muna yung pag-ano ko dyan tayo, ha? Kasi halos lahat ng sinasabi ng tatay patungkol sa mga taong nakapaligid sa kanila. So, ano na lang, kumbaga, pagpasadyos na lang natin yung mga bagay na ganyan. At ano na lang, kumbaga, focus tayo sa kung ano yung ngayon. Ano? Okay. Tatay Elidoro, okay, babang inaantay ko si Nanay Isin. Ano po ba yung, Tatay Elidoro, yung isa sa nagpapahirap sa inyo sa sitwasyon ninyo dito sa lugar na ito? Ano yung sa tingin mong isa sa nagpapahirap sa inyo dito? Una-una, hanap buhay. Kung yung hanap buhay talaga wala. Number 1, ano? Yan talaga yung number 1 na problema. Kasi may edad na kayo ay. Ikaw ba, tatay, may anak ka? Mayroon na sa Laguna, yung pinuntahan namin. Kinuha nga kami. Yung sinasabi mo kanina nagkuha sa iyo? Oo. 2 lalaki. Kung si Nanay Isin, 27 taon nang hindi nakikita yung anak, ikaw? Sa anak mo? Yung 27 niya na taon, magkasama na kami niyan. Oo nga po. Ikaw, sa anak mo, ilang taon mo nang hindi nakikita? Ay, ganun din. Ganun din? Ay, hala. Paras kayong 27 taon din nakikita ang mga anak? Oo. Wow. Grabe, sobrang tagal na pala. Kung andito na si Rans. Wala si nanay. Wala? Sige. Galing ang sumikabay sa gasunanta ka sa... Hayaan mo na siguro si Nanay Isin naglalakad-lakad siguro. Pero nagsabi naman ako sa kanya, nakiusap ako na huwag na siyang manglilimos. Kasi dito naman na tayo, kahit papaano ay kaya nating tumulong para sa financial nila, sa daily needs, kagaya ng pagkain, bigas, mga pang-ulam. Nagpa-power show. Ha? Nagpa-power show yung may bayad na wala pang ma-scrap ang sinasabi, wala pa, nauna nang bumayad din. Kaya pinuntahin nyo siya doon kung nakapag-power show sila diyan. Tatay Elidoro, kayo po ba ni Nanay Isin kahit kailan hindi ka iniwan ni Nanay Isin? O may nangyari na din na minsan iniwanan ka niya? Iniiwanan ako niya kung anong kailangan niya sa mga kamag-anak niya.
Umaalis si Nanay Isin dito? O, Gaano katagal yung Tatay Isidoro yung umalis si Nanay Isin dito na na hindi kaagad bumalik? Inabot ng ilang araw? Yung pinakamatagal sa pagkakaalala mo? oras lang. Oras, hindi araw. Oras lang andito na kaagad. Ibig sabihin ganun si Nanay Isin yung bagang alam nyo yung ganun na lang yung pag-aalala niya kay tatay. Ibig sabihin, kasi oras pa lang nandito na kung aalis, di ba? Kamuntik na kumamatay dito. Mabuti lang at may mga tao rito. Nandito yung kapitan na una. Bakit? Ano nangyari? Ay, nahilo ako. Namalayan ko, yapos-yapos ako nung konsihala yata yun. Ipinasok ako nila dyan sa loob. Mabuti may nakaagapay sa iyo. Ano tatay? Mabilis yung magbalita itong kakapit na bahay namin, yung matandang babae. Okay, tatay, bago tayo magpatuloy, meron ako ditong konting sorpresa para sa inyo. Dahil yun yung napansin namin na wala kayo, ha? Kukunin ko lang, dito ka lang, ha? Opo. Okay, kukunin ko muna itong microphone at dyan muna kayo, ha? Okay, tara, kunin muna natin at may yung dalhin natin dito. Kala ko masusurpresa ko si Nanay Isin. At least andito naman si Tatay Isidoro. At nakita ko, napansin ko din, kanina pa kami nag-uusap, pwede namang ibigay yung upuan at na makaupo na kami. Ang dinala namin sa kanilang upuan, yung para sa kanila lang dalawa. Tapos humanap kami ng lamesa na sasakto lang muna pansamantala sa kung saan sila nakatira sa ngayon. Kaya ngayon medyo natagalan kami kanina kasi halos lahat malalaki yung mga lamesa hindi kakasya sa bahay nila tatay. Kaya tinagaan namin makahanap kami ng medyo sakto lang talaga. Tara, dalhin natin dun. Tara. Tinan mo, hindi na naman tayo kilala ng aso. Nagpunta lang tayo dito, hindi na tayo kilala. Wala si Nanay Isin. Pero for sure, hindi naman na po siguro siya bumalik sa dati na nanlilimos. Kasi kakabigay lang naman natin sa kanila nung isang araw ng 5,000 pesos. 6,000 pesos. Napansin kasi namin wala man lang kayong upuan. May dala kami dito ng 2 upuan. Tapos ito, para may lagayan kayo ng inumin, ha? Tapos ito, lamesa po ito, bubuin ko na. Ha? Para hindi na kayo mapagod magbuo nito. Buuin na po natin mga kababayan. Ito, may dala si Rans ditong 3 timba na maliliit para pag magtatabos si Nanay Is, hindi siya mahirapan. Pag malaki naman, hirap naman, Tapos may upuan dyan paglalaban niya, tabo. Kasi itong planggana nga, at kala ko wala kayong planggana. Hindi ko kasi nakita yun nung nakaraan. Nagmamasid ako dito sa bahay niyo kung anong kulang. Tatlo ang planggana namin na doon. Okay. Ito, open natin Tatay Isidoro para nalagay ko itong microphone dyan sa iyo. Bubuin ko na, ha? Para hindi na kayo mapagod magbuo mamaya. Para kakain na lang kayo dito. Yun, laglag pa. Upo kami ni Tatay Isidoro. Okay. Tatay Isidoro, kayo po ba ay may maintenance kayo na gamot? Wala. Wala po. Pero kayo ay high blood ba kayo? Ay gano'n? Masakit ko palagi dito. Ay dapat po may maintenance kayong gamot. Mayroon dyan na binigay sa akin ng doktor sa diet. Kaso hindi mo nabibili. Losartan daw pangalan. Okay, para sa high blood talaga yun, tay. Sige, ganito ang gagawin ko. Kung mapagawi kami ng diet, ay bibilang kita ng pang losartan para kung kailangan i-maintenance. Pero dapat kasi, ano ba sabi ng doktor, i-maintenance mo ba o kapag nakakaramdam ka lang? Wala man sinabi ang mga kunon. Wala man sinabi. Pero ano sa pakaramdam mo sa sarili mo? Masama ang tinurok sa akin. Ay, ganun. Baka naman kasi gamot lang yun. High blood ay ang itinurok sa akin ay yung kagat ng pusa. Okay. Anti-rabies yun. Anti-rabies yung inano sa kanya kasi ang concern niya nakaraan, nakagat siya ng pusa kaya sumama yung pakaramdam niya. So yun talaga ilalapat sa kanyang gamot ng mga nurses, ng mga doktor, di ba?
Okay, Tatay Isidoro, bago kami umalis, sa ngayon, may gusto lang ako sa itanong, pwede mo ba kami sa amin ibahagi? Ano po ba, Tatay Isidoro, yung madalas na pinag-aawayan nyo ni Nanay Isin kung minsan nag-aaway kayo? Matagal mag-uwi. Maalis yan dito. Maghapon yan dyan sa taas. Maghapon? Oh. Sabi mo kanina, oras lang, saglit lang. Kung saan nga malayo, dito lang yan. Pag nandito sa malapit, matagal yan. Baligtad siya. Kapag nasa malayo napunta, madaling bumalik. Kapag dito lang, matagal. Baka naman po, Tatay, kasi naiinip. Oo, naiinip. Hindi naman yan nagpaparapunta dyan. Okay. Tatay Isidoro, ganito. Si Nanay Isin po ba ay... ano po ba yung karakter ni Nanay Isin bilang asawa? Ano po ba yung katangian ni Nanay Isin bilang asawa para sa inyo? Masipag na babae yan. Hindi yan pabaya. Kahit lalaki, kaya buhay niya yan sa sarili lang sikap. Masipag yan na babae. Kahit ganyan lang yan, pero masipag yan. Maraming nagkagusto dyan, malinis yan maglaba. Tapos? Maski sa pamamahay, malinis yan. Dito lang na siraan ko na pag malinis dito na may mga kahoy na yan. Araw-araw ang linis, araw-araw may mga dahon. Napansin din ng mga manonood natin yan, unang punta natin dito, malinis nga daw talaga. Totoo naman talaga, makita mong paligdulang mga bagsak na dahon masyado. Ayan o, kita nyo naman, malinis. Hindi siya kalat. Yan yung mga katangian niya na talagang, kumbaga, isa sa nagustuhan mo sa kanya. Maski saan kami tumira talagang ganun. Ganun talaga yung pag-uugali niya. Si Nanay Isin ba yung magaling bang makisama? Yung tinanong mo pa, magaling yan. Sobrang galing niya makisama. Kung bait sa mga may anak. Ay, ganun. Mabait yun. Paanong bait sa may anak ang sinasabi? Ay, kakalungin yan. Halika, alagaan yun. Kahit hindi niya yung apo, kahit hindi. Basta kahit kaibigan lang. Lalambing-lambingin yan, mga anak niyan. Grabe. Kasi si Nanay Isin, hindi niya nakasama yung anak niya. Kaya siguro kapag may nakikitang bata, gano'n na lang niya alagaan, willing siyang alagaan, gano'n. Paano ang anak niya ay isa? Natouch naman ako sa mga sinabi ni Tatay Isidoro patungkol kay Nanay Isin. Mabait yan. Hindi yung sabi-sabing, di nagsabi si Isin na gano'n. Alam na ninyo yung ibig kong sabihin. Si Isin naman, gano'n din ang sinabi sa bayan na ganyan si Isin. Kasi Nanay Isin daw ay isang aswang. Okay. So, yun naman ano lang yan. Kumbaga, yung iba kasi nagsasabi niyan, ayun nga, binabase sa karakteristik ng tao, sa physical appearance. Nakitang maitim, nakitang payat. Nakitang payat. Ano na, sabihin agad lalo't malaman na nakatira sa gantong liblib, ayan na kagad ang iisipin na siya isang aswang. Yan naman lagi ang sinasabi sa matatanda, di ba? Kapag lalo na sa liblib, sabihin ay aswang yan, nasa ganito yung nakatira. Kung akong isipin, huwag kang magalit ha, pero totoo ito. Tayong lahat, nalinalam sa mundo, puro aswang tayo. Paano nyo nasabi tayo? Di ba, ang kinakain ng bata sa tiyan, dugo? Kalawa, di ba ang kayong mga anak ay nagsususo sa ina? Di aswang. Ano? Okay, siguro ano lang yun, definition lang yun ni Tatay ng... Puro galing sa tao ay. Puro sa... Yun naman sa nasa tiyan, hawak-hawak ang parang dugo nasa bibig. Pag nahulog ang ina, malabas yung bungi nito. Dahil nahawakan ang dugong yan nasa kamay. Pag nahulog ang ina, bungi yan, nakukuha ng kuko. Napakadami. Pag talaga mga kasing edad ni Tatay, mga kakwentuhan natin napakasarap makinig ng mga gantong istorya, ng gantong kwento. Ayun. At okay, sige Tatay, sa ganyan naman kasi magkakaiba yan ng definition para sa tao. Sa kanya, definition ng gano'n sa sinasabi niya ay base sa nilalarawan ni Tatay
So, respeto po natin yan. Okay. Sige, Tatay Ilidoro, sa ngayon ay pupunta muna kami at susubukan kong makita dyan si Nanay Isin at mababalikin ko na siya dito. Ha? At itong mga gamit ay papasok natin dyan sa loob ninyo. At Tatay Ilidoro, natuwa ako kasi nagbili kayo ng yero. Nilaan nila sa maayos talaga yung pera na ibinigay natin sa kanila. Alam nila yung pangangailangan nila. Huwag kayong mag-alala, Tatay. Hindi natin hawak ang pwedeng mangyari bukas, isang araw. Malay natin, mapaayos natin itong tahanan ninyo. Ha? Ano? Gusto mo pa bang magkaroon ng maayos na tahanan? Ayo. Anong klaseng tahanan? Sige nga, Tay, anong klaseng tahanan ang gusto mo? Sa ganyang edad mo, ano pa ba ang hinahangad mong tahanan? Huwag mataas ang sahig. Ayoko nun. Huwag mataas ang sahig, ibig sabihin... Ayoko nun may mga... Ang hagdanan ang baitang maakyat pa, ayoko nun. Hindi na kaya. Marami ang nadisgrasya ba? Tapos, ano ang dingding sa ilalarawan mo? Anong dingding ang gusto mo? Yung ikakatulong nila sa amin. Gawa saan? Kasi, Tatay, malay natin, magdesisyon kami ng para sa inyo, tapos hindi kayo kampante doon, mainit para sa inyo. Gusto namin yung kayo po magdidesisyon, yung kung saan kayo komportable. Hindi po naman kasi kami ang titira sa loob ng bahay. Kung sino yung titira sa loob ng bahay, siya ang mag-suggest sa amin kung ano yung komportable siya. Ang dingding, anong gusto mo? Yari saan? Ano ba ang presko para sa'yo? Sa wali? Hardiflex? Mahirap ang pagsali sa inyo, nakakahiya. Naya si Tatay. Okay, sige Tatay, ganito na lang po gagawin natin. If ever man na mapabahayan po namin kayo, mapahayos natin itong tahanan ninyo, siguro mas doon na tayo sa mas matibay-tibay. Ano? Gawa sa hardiflex, may bintana naman kaya hindi mainit. Ano? Tapos ang bubong, kung depende sa inyo, kung yero o anahaw, yun ha. Kung yero. At may yero na din naman kayo dito na pwede natin dagdagan. Ano? Kung sakali mapabahayan namin kayo, at least Tatay Ilidoro, hindi siya demanding, di ba? Kung ano daw yung tulong na dumating, di yun na yun. Sa amin naman, lagi namin tinatanong ang beneficiaries saan sila komportable. Kagaya na lang ng pabahay ni Commander kay Nanay Flora, tinanong kung anong bubong ang gusto, kung komportable ka ba sa yero, hindi daw. Ano daw sila sa, ang tawag dito? Anahaw. So anahaw ang nilagay. Kana Joy, saan sila komportable, napakainit daw kapag yero, kahit may kisame pa, ang init daw. So, papalagyan ng anahaw. Ganun po tayo. Ano Tay? Kasi wala po problema, yero, anahaw, kasi halos din na po naglalayo ang presyo niyan. Halos parehas na yan, ang anahaw sa yero. Hindi na po yung nagkakalayo. Okay Tay, sa ngayon, ipasok ko itong mga gamit, at kami ay may pupuntahan pa din na ibang ngayong araw. Ano? Nagpunta lang kami dito para ihatid itong mga gamit dito. Tay? Sige. Okay, pasok natin. Pasok natin itong mga gamit. Itong upuan, dito muna. At para pag dumating si Nanay Isin, makaupo-upo kayo dito. Ha? Okay, tara. Pasok natin. At oo nga pala, nagpapasalamat ako sa lahat ng nagpabigay para kay Nanay Isin nung last vlog natin. Salamat po sa inyo lahat. At nagpapasalamat na rin ako kay Ninang Adelina na pangalong magulang namin na nandyan palagi suporta para sa amin, kay Ninang Adelyuson. Maraming salamat po sa inyo. At hindi ko na maisa-isa sa mga taong simula't-simula tumulong sa amin. Pati yung mga tao na tumulong sa akin nung nagsisimula pala ako mag-vlog. Hindi ko po kayo nakakalimutan. Hindi ko man yan laging sabihin sa inyo sa harap ng camera. Pero nandito po yan palagi sa akin na isa kayo sa kasama ko bago ako makarating kahit paano sa kung nasaan po yung subscriber at followers natin ngayon. Kaya marunong po tayong lumingon sa pinanggalingan natin, sa dati kong sinasamahan na grupo. Ang utang na loob ay hindi po nawawala sa amin, at lahat ng natutunan namin, pinagpapasalamat namin yan. At ayun, kaya salamat sa inyo lahat, pati sa mga manonood, salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. At saka sa Facebook page natin, mag-follow na po kayo, Marcos TV Channel. Supportahan nyo din ang cameraman natin, Rans TV, si Commander ni Marcos, Alma Vlog sa Facebook page. Thank you so much po. Hindi kami magsasawang tumulong hanggat nandyan po kayo na sinasamahan kami araw-araw. God bless po.